Good morning, ka-coffee! Sa mga OFW natin, dyan sa Amerika, sa iba't ibang panig po ng mundo, magandang araw po sa inyo. Siyempre, mga ka-coffee natin dito sa Pilipinas. Itong si Cynthia Villar, diretso na tayo ka-coffee sa ating talakayan. Itong si Cynthia Villar, nagpahaging. Sino pinapatungkulan niya dito? Pero sa basa ko, yung pinapahagingan ni Cynthia Villar dito, ang administrasyon ni PBBM. Si PBBM mismo. Yun ang understanding ko, ka-coffee, sa pinapahagingan niya. Hindi ba naiisip ni Cynthia Villar na si Camille Villar ay tumatakbo under alyansa na ini-endorso ni PBBM? Tapos, may mga ganitong pahaging. Dapat careful si Cynthia Villar dito eh. Natatandaan ninyo, ka-coffee, yung dating balita, actually na-vlog din natin ito, na si Cheese Escudero, supposedly papalitan yan bilang Senate President. Nabalita yan, ka-coffee. At ang papalit daw niyan, supposedly si Cynthia Villar. Siya sana yan eh. Kasi by numbers naman yan ang Senado. Pero dapat independent yan sa executive, sa presidente. Pero hindi daw siya. Dahil ayaw nila nang hindi masunurin. Masunurin saan? Cynthia Villar on almost becoming Senate President. Nasa balita, ngayon ito, fresh na fresh. Cynthia Villar on almost becoming Senate President. And I quote her. Ayaw nila nang hindi masunurin. Sinong nila? Sinong nila ang tinutukoy nila? Kapwa niya senador? Malamang sa malamang higher ups. Malamang sa malamang administrasyon ang tinutukoy niya dyan. Yun ang understanding ko ha, ka-coffee ha. Kasi common practice naman yan eh. Common belief yan. Hindi ko sinasabing perfect, absolutely perfect. Pero common belief yan. Ang nagiging Senate President, usually may connection sa presidente. At ang sinasabi, alam ni Cynthia Villar yan, matagal na siya dyan sa Senado. At ang sinasabi niya, ayaw nila nang hindi masunurin. Anong implications niyan? Anong gustong sabihin yan? Na kinokontrol ng presidente, kung tama yung understanding ko dito, kinokontrol ni PBBM, ang Senate President, ang Senado, ang House of Representatives, supposedly independent yung mga yan dahil equal branches yan of the government. Anong gustong palabasin ni Cynthia Villar dyan? Na controlling, dictating itong administrasyon? Hindi ba pinag-isipan ni Cynthia Villar yan bago niya ilabas itong ano na to? Itong response na to? Pahaging ito. No, not directly saying na ayaw ng administrasyon ni PBBM ng hindi masunurin. Kasi siya daw ay hindi masunurin. Yun ang gusto niyang palabasin dyan. Ano yun? Saan ang galing yun? Senator Cynthia Villar has hinted about the reason she was not chosen by her colleagues to become the country's first ever woman Senate President. During the kapihan sa Manila Bay Forum on Wednesday, March 5, Villar was teased by Philippine Star editor and host Marichu Villanueva about her almost becoming Senate President. Had the coup succeeded, Villar would have become the country's first ever woman Senate President, a prestigious title long held by men. Nabalita rin natin yan eh. Kasi tama nga naman, matagal na, for the longest time, puro lalaki ang nagiging Senate President. And then yun na, magiging historic yan eh. Kung naging babae sana ang naging Senate President, let's say si Cynthia Villar, kaso ayaw din ng masunurin. The double meaning naman yan, yung sinasabi ni Cynthia Villar, kasi hindi naman directly sinasabi, no? Ito understanding lang natin. Pwede rin kasi na ang tinutukoy niya na ayaw nila ng hindi masunurin ang kapwa niya mga senador. Pero alam naman natin yan, common practice yan ang nagiging Senate President kung sino yung malapit sa taas. Common practice ha, pero not absolute. I hope nagigets nyo yung punto ko dyan, ka-coffee. Usually, aminin man natin sa hindi may basbas. Diba? Kasi ganyan naman yan eh. Politics eh. Ganyan naman ang politics eh. Number games yan eh. Close ba yan sa ganito? Hindi pwedeng i-deny yan. Kahit anong administrasyon, hindi lang kay PBBM. Kahit previous administrations, ganyan naman talaga yan. Kaso, sabi ni Cynthia Villar, kaya hindi daw siya naging Senate President dahil ayaw nila nang hindi masunurin. Sinong nila? Kapwa niya senador? Administrasyon. Pero ang basa ko, administrasyon ang pinapatungkulan niya dyan. Sana mga senador, pero ako, I'm buying the idea na ang administrasyon ang pinapatungkulan niya dyan. May isa lang akong tukso sa iyo, ma'am, sabi ng reporter, no? Kamuntik ka nang maging Senate President.
This 19th Congress, you were supposed to be Senate President. Bakit tinanggihan mo, ma'am? Villanueva said. Bakit tinanggihan? Ibig sabihin may offer. Sino nag-offer? Kapwa niya senador. Tinanggihan daw. Dininay niya yan eh. May vlog tayo niyan, dininay niya. Tingnan natin kung nandito sa article. Dininay niya na walang ganyan, na walang coup, na walang signature campaign. Kasi ganyan naman usually sa Senado eh. Magugulat ka na lang eh. Andiyan na yung resolution eh. Permado na ng mga senador at papalitan na ang Senate President. The way na nangyayari kay Zubiri. Villar just laughed it off and said, hindi ako masunurin. Ayaw nila ng hindi masunurin. Diba? Oh. Sinong pinapahagigan niya? Edi siya ang superstar dito. Na ako ang may prinsipyo. Hindi ako masunurin sa utos ng kung sino man. Ng administrasyon o kung sino man. This drew more laughter from Villar, Villanueva, and the audience somehow confirming the rumored coup that swirled last year. Correct. I-deny naman talaga nila yan eh. Na may ganyan mga actually hindi demolition job, no? Na may mga efforts, may mga initiatives na tanggalin si Zubiri. Tanggalin si Escudero at palitan ni Cynthia Villar. Lumabas yan eh. Sabi nga nila kung walang usok eh. Kung walang apoy, walang usok yan eh. Lumabas yan. Sa dami ng tao dyan sa Senado, bawat senador, maraming staff yan. May mga chief of staff, may mga deputy chief of staff. Ang dami mga staff niyan. May maglilik at maglilik sa media yan. Malalaman at malalaman ng tao yan. A Filipino Star ngayon report had claimed Villar was supposed to replace Francis Escudero last year as Senate President. But the Senate shake-up did not happen, allowing Escudero to maintain his position as the 90th Congress nears its end. Ayun na. Lumalabas din, di ba? Villar at the time denied seeking the Senate presidency. Imposible. Tatanggihan mo pagiging Senate President, napaka-powerful ng posisyon na yan. Pangatlo ka sa hierarchy. Presidente, Vice Presidente, Senate President, House Speaker, Chief Justice. Tatanggihan mo yung third highest spot sa gobyerno dahil hindi raw siya masunurin? O sa linya niya, dahil ayaw nila nang masunurin, di ba? Ibig sabihin, hindi siya iboboto, hindi siya nakakuha ng enough numbers. Ganun ba yan? Villar at that time denied seeking the Senate presidency. Correct. Dininay niya yan. Siyempre, di naman siya aamin kasi papahiya siya, di ba? Ako ang magsa-Senate President, patapos na ang Senado, manggugulo pa tayo. Sabi ni Villar noong December 9 last year. Yung kasagsagan ng mainit na yan, napapalitan si Escudero. Villar reportedly had the support of 11 senators. Si Mark Villar, definitely. Amy Marcos. Pia Cayetano, who are her party mates at Nationalista Party, definitely susuportahan siya. Alan Peter Cayetano, the die-hard Duterte senators, si Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla, Juan Miguel Zubiri, Francis Tolentino, Bong Revilla, Loren Legarda. Many of the senators denied the allegation. Tinan mo, lahat sila nag-deny na. Kaya hindi lahat na nakikita natin sa media totoo eh. May mga hindi tayo nakikita eh. Hindi nila kinukumpirma. Iyan, 2 months after, lumabas din ng totoo. Na totoo na nagkaroon ng shake-up. Kaya nga sinabi ni Villar na ayaw nila nang masunurin eh. Nang hindi masunurin eh. Ibig sabihin, totoo. Diba? Senator Marcos, the sister of President Ferdinand Marcos Jr., reportedly led the signature drive to replace Escudero with Villar. She denied having a hand in the aborted plot. Siyempre, di-deny kayo dyan. Magkakabulilyaso-bilyasuhan na kayo dyan eh. Sino pinapatamaan dito ni Cynthia Villar? Kapwa niya mga senador? Bakit niya naman nilaglag yung kapwa niya mga senador? Administrasyon? Si PBBM pinapatamaan nila? Ang administrasyon? Hindi rin ako masyadong tiwala dito kay Cynthia Villar. Sa totoo lang, ka-coffee. Hindi ako tiwala dito eh. Yung sasabihin mong totally 100% yung suporta niya kay PBBM, medyo alanganin eh. Feeling ko, mukhang business interest ang nangunguna dito eh. Sabi ng mga netizens sa comment section, baka ang paligid ng Senate building maging subdivision. Ayun lang. Talagang hindi karapat-dapat. Ay sus, kahit man ako ayaw kong mag-chairman ka. Mahina sa English. Dumami ng gusto ang all-day Vista Mall, all home,
at mga subdivision na may friendship sticker. Yun lang. Ba't naman siya pa for first woman na Senate President? May mga mas qualified naman sa kanya. Correct, agree. Si Pia Cayetano na lang, napakahusay ni Pia Cayetano. Kahit ang mga tao ayaw sa kanya, hindi siya makamahirap elitist. Sabi ng netizen. Kaya nga, di ba pag historic, dapat usually proud ka. Oh, first woman Senate President, di ba? Makaka-proud ka. Ako rin, hindi ako confident. Kung ano pa yan, Miriam Defensor Santiago style pa yan, magiging proud ka pa. Pero Cynthia Villar, di ba? Okay na ako kay Escudero kaysa kay Villar. Si Escudero, alam mong sumusuporta sa administrasyon, sumusuporta kay PBBM, bagamat dinidelay ang impeachment na yan, impeachment trial na yan, pero alam mo na suportado niya ang administrasyon ni PBBM. In fairness naman kay Escudero. Ayaw nila sa Sakim, correct. Tulisan daw ito. Dapat siguro kayo ay matapobre. Dahil siguro kayo ay matapobre, kaya hindi na iboto. Where is your loyalty, madam? Sabi ng isang netizen, no? To a person, you are elected to serve the Filipino people and the country, not for certain person or group. Exactly. Ito, magandang comment ito. Her purpose is to fully protect their investments. Correct. Yun yung sinasabi ko kanina eh. Negosyo. Kaya nandiyadyaan yan, kahit napakayaman na yan, kailangan ng proteksyon sa negosyo. Kasi kapag wala kang proteksyon, eventually, yung nangyari sa ABS-CBN, natanggalan ng prangkisa, biglang bumagsak ang ABS-CBN, walang proteksyon. Aminin natin sa hindi, yan ang politika. Yan ang political landscape sa Pilipinas. Kailangan mo ng proteksyon para masustain yung inyong operasyon. Kaya nga yung mga mayayaman eh, hindi naman sinasabi mo magnanakaw eh. Hindi naman lahat ng politiko magnanakaw, marami namang matitino. Diba? Yung iba dyan tumatakbo. Kahit sa lugar nyo lang, magkukonsehal yan. Magbo-board member yan. Hindi nila kailangan ng pera. Kasi iba mayayaman na eh. Diba? Papasukin pa ang politika. Hindi nila kailangan ng pera. Tatakbo sila kasi kailangan nila ng proteksyon. Magkaiba yun. Proteksyon para hindi mapag-initan. Proteksyon para manatili ang operasyon ng negosyo. Yun ang habol ng mga yan. And si Villar, definitely hindi niya kailangan yung sahod ng isang senador. Ang habol niya, proteksyon ng kanyang mga negosyo. Di mo lang pwedeng i-deny yan. Sabi ng netizen, her purpose is to fully protect their investments. Monopoly is the name of the game. Though you don't like them, if they give you money, you will leave behind your principal in exchange for a meager amount, good for 5 days expenses. That's the reality we face. How many wealthy families that cannot be seduced by these traditional politicians? Very few compared to the marginalized society who can be easily seduced to change their minds. Self-interest is their priority. May punto. Ambisyosa, corrupt, land grabber, no to political dynasty, balimbing, sabi ni Paul Marquez. Kaya medyo nakakapagano din eh. Ako, hindi ako confident dito kay Villar eh. Tapos, magiging proud ka pala, Senate President. Ewan ko sa inyo, ka-coffee, pero ingat sa mga iboboto ka-coffee. Dapat hindi siya magsasalita ng mga ganyan eh. Kasi si Camille Villar tumatakbo sa pagka-senador eh. Good luck kung mananalo, no? Pero tingnan natin. O siya, sige, i-komento ang inyong opinion, reaction, ka-coffee dyan sa comment section. Baka may mga nais po kayo sabihin. Para mabasa po yan ang iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, pasukin na lang ka-coffee, please like and follow. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated rin po kayo sa ating mga bagong upload. Siya. Ako yung pansamantala muna magpapaalam sa inyo ka-coffee. Kita-kits in my next video. Bye-bye po.